pangatlong impeachment na isinampal laban sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung maalala nyo po ay may nagsampa na noong January 19 ng isang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Ito ay si Attorney Andre De Jesus. At sumunod na nagsampa ay ito namang grupo ni dating Bayan Muna representative na si Teddy Casino. At pangatlo, ito namang grupo ni dating Congressman Mike Defensor. At bakit natin pag-uusapan itong mainit na issue na to tungkol sa impeachment against President Marcos Jr.? Sapagkat marami pong nagsasabing mga political analysts at mga legal experts, no, na definitely all of these three impeachment complaints, no, will definitely fail. Ayan, medyo magandang pag-usapan sapagkat tatlo na nga. Bakit mapupunta pa sa basurahan itong impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr.? Unang-una, yung unang impeachment complaint that was filed on January 19, 2026. Ito ang impeachment complaint na mukhang binase lamang sa mga news reports at hindi nakabase sa mga dokumentong dapat sana ay nakuha, no, sa mga iba't ibang ahensya ng ating gobyerno upang mapatunayan na nagkaroon nga ng culpable violation of the Constitution, graft and corruption, at itong betrayal of public trust. Walang smoking gun na lumalabas dito sa impeachment complaint na isinampa ng ating kumpanyero na si Andre De Jesus. Medyo mahina, no? Very weak yung preparation of the impeachment complaint, although nasa 14 to 15 pages impeachment complaint lamang ang kanyang preparasyon sa impeachment complaint, no, laban sa ating Pangulo. So kasi dito kapag ikaw ay nag-aakusa, no, sa laban sa isang presidente, lalong-lalo na kung itong kaso mo ay impeachment, pag sinabi mong culpable violation of the Constitution, everything must be documented. Betrayal of public trust, dapat dokumento lahat yan. At lahat yan ay dapat may prenisinta kang matibay at malakas na ebidensya laban sa Pangulo. Without the presentation of a solid, hard evidence against the President, definitely it will fail. No? At yan pag nakarating sa Committee on Justice diyan sa House of Representatives ay sa basurahan ng punta. Ngayon, bago natin buuin ang kwento, ganito yan. Itong si Teddy Casino Group, no? Ano ba to? Makabayan Group ba to? Or okay, let us say Casino Group na lang, no? At nagsampa din sila. Ang reklamo naman ni Congressman, dating Bayan Muna Congressman Teddy Casino ay ayaw tanggapin ng Secretary General ang reklamong impeachment complaint na kanilang isinumite kahapon, di ba? Kahapon to. At ang katwiran ng Office of the Secretary General ay wala daw ang kanilang bossing na si Secretary General. And then, ang katwiran ng mga staff doon sa opisina, dyan sa Office of Secretary General sa House of Representatives, ay hindi namin pwedeng tanggapin o i-receive ang isang impeachment complaint kapag wala si boss. Ang sabi ni Teddy Casino, this is considered as filed already. Because, ang katwiran ni Teddy Casino, you do not have the discretion to refuse accepting the impeachment complaint, which is actually legally correct on the part of Teddy Casino. Diba? Kasi merong ng Supreme Court decision dyan na kung saan ang Office of the Secretary General, kapag merong mga usapin na pagsusumite ng reklamong impeachment, sila po ay walang discretion to refuse or to accept the impeachment complaint. Their duty is ministerial in character. Meaning, wala kang parang sense of judgment na talagang
magde-decide ako, hindi ko tatanggapin yan. Wala yan. Walang acknowledgement yan from the Office of the Secretary General. Nag-decide na ako, hindi namin tatanggapin yan. Wala silang ganong function or power or authority. The authority provided by law to the Office of the Secretary General is ministerial in character. Whether you like it or not, accept the impeachment complaint. So technically, kung titingnan natin ang reklamong isinumite ng grupo nitong si Teddy Casino, ano na yan? No? Considered as accepted, acknowledged, received by the Office of the Secretary General. Okay, dalawa na, di ba? Itong pangatlo kanina nangyari. At meron dala-dalang isang maleta ng mga dokumento. Itong ang grupo naman na ito ay ang grupo ni dating Congressman Mike Defensor. At ang kasama niya dito si Jing Paras, no, si Attorney Respicio, Chavit Singson, at marami pang iba, si Topacio yata kasama dito, si Attorney Topacio. Ngayon ang tanong dito, no? Nung una parang pagkakaintindi ko wala pang nag-endorse at wala doon sa Kongreso yung kanilang sponsoring legislator para i-endorse. So alam nyo po kasi kapag ang isang pribadong mamamayan ng Pilipinas ang siyang nagsampa ng reklamo sa Office of the Solicitor General, ay kinakailangan ito ay merong kaakibat na suporta, endorsement ng isang mambabatas. Hindi ko lang medyo nasubaybayan kanina kung merong nag-endorse na isang kongresista. Ano ba, Addictus Rex, ang nangyari kanina do sa grupo ni Mike Defensor o Marian, no? Ano ba, meron bang nag-endorso doon sa impeachment complaint nitong si Mike Defensor Group, no, para umusad, no? Kasi medyo technically napaka-importante ng pag-receive ng isang impeachment complaint because doon magkakabilingan nung number of session days, no? Kung kailan na i-refer sa plenary, kailan na i-refer sa Committee on Justice. Yan, importante yan. Kaya dapat na malaman kung kailan natanggap. O ngayon, sabi ni Maylin, walang nag-endorse pero sabi ni tatlong Congress daw nag-sign. Tatlong congressman na nag-sign, no? Ayaw po tanggapin ng deputy, ayaw nila sabihin kung sino nag-endorse. Ay hindi pwede yun because what the law mandates is that there must be one representative, no, one congressman who must endorse the impeachment complaint. If there is no endorsement of the impeachment complaint filed by a private citizen or a group of private citizens, ay hindi po tatanggapin siyempre yan ng Office of the Secretary General. At mako-consider lang na dalawa ang nagsumite ng reklamong impeachment sa House of Representatives. Yung una yung kay Attorney Andre De Jesus at yung pangalawa yung grupo ni Teddy Casino. Okay? So, pwede ba yun na hindi sabihin kung sino yung nag-endorse? Hindi, dapat alam yon, no? For purposes of transparency, no, kailangang malaman ng taong bayan kung sino ang nagsampa ng reklamong impeachment at sino din ang nag-endorso among the members of the House of Representatives, di ba? Okay, so ngayon, assuming natanggap yung tatlo o yung dalawa, ang mangyayari dyan, ang procedure dyan sa House of Representatives ay ang impeachment complaint na unang tinanggap ay kinakailangang isumite ng Office of the Secretary General within the period of 10 days. Okay? Diba? So within 10 days yan, dapat ma-refer yan, ma-endorso sa plenaryo. At pag yan ay natanggap ng plenaryo, kapag yan ay tinanggap ng plenaryo, yan ay ilalagay doon sa may order of business yan, may kalendaryo yan, no? Upang within the period of 3 days yan ay mailagay o mai-refer na sa Committee on Justice. Ayan. Ayan si Attorney Andre
De Jesus na unang-unang nagsampa ng reklamong impeachment laban sa Pangulong Marcos na tinanggap ng Office of the Secretary General. Ngayon, ang alam ko nasa plenaryo na yan eh. At ang iintay na lamang dito ay kung kailan ito maire-refer sa Committee on Justice. Excuse me. So alam niyo po ba kung gaano ka-importante ang referral of the impeachment complaint from the plenary to the Committee on Justice? Diyan po papasok ang one-year bar rule. Ayan. Okay? Yung one-year bar rule na yan ay magsisilbing pag umusad yan at nag-take into effect. That one-year bar rule will serve. Ayan si Teddy Casino nung nag-file sila na kinonsider daw na hindi tinanggap. Kasama niya yung isang kongresista. Kongresista tong babae na to eh. Kabataan yata. So, considered as, para sa akin, personally, my own legal opinion, that is also considered as deemed accepted ang impeachment complaint. Kasi ministerial ang duty ng Office of the Secretary General. They do not have the authority to refuse na i-accept ang reklamong impeachment laban kay Pangulong Marcos because they do not have the discretion. What they have is ministerial in character. Ayan. So, definitely dapat umusad itong kay Casino. Kaya na lamang, ang tingin ko dito ay mukhang naisahan sila nung unang nagsampa ng impeachment complaint. Sapagkat ito ang nauna, nai-refer sa plenaryo, at ang plenaryo ay ilalagay yan sa calendar, nasa order of business, and within the period of 3 days, it must be referred to the Committee on Justice. Once it is referred to the Committee on Justice, dapat malaman natin, meron ba itong nag-comply ba doon sa requirement ng form and substance? Meron bang sufficiency in form and in substance? Sabi ko nga kanina sa inyo, yung unang impeachment complaint ay binasa lamang sa mga news reports at walang mga matitibay na ebidensya na inilakip doon sa kanyang 15-page impeachment complaint. So what will happen? Ito ang mangyayari dyan. Kahit pumasok itong grupo ni Teddy Casino, once the first impeachment complaint has been referred to the Committee on Justice, the second impeachment complaint is already legally dead. Wala na. At dun papasok yung one-year bar rule. Okay, so technically, legally dead ang second impeachment complaint na sinampan ni na Teddy Casino. Wala na yan. Even though that they have all the best evidence in town, walang mangyayari dun sa second impeachment complaint. Because of the first impeachment complaint, assuming that it will be referred tomorrow or on Monday. Monday is the session day of the House of Representatives. Definitely, no? Kapag na-i-refer yan sa Committee on Justice, the second and the third, kung meron pa pang-apat, all of them are already dead. Dead on arrival yan sa House of Representatives. So, nothing will happen. No? And then the President will now acquire a protection shield from anyone who wanted to file an impeachment complaint within the next 12 months. Attorney Bueno, law and the law, learn the law, know your